You're still watching the special Moron 5.2 The Transformation episode of Anong Ganap? He is a multi-awarded host and actor. Hindi naman katakataka because he has good acting and hosting genes in his blood. At kamusta na kaya ang kanyang high-profile love life? May wedding bells na ba tayong maririnig? Let's hear it straight from the ultimate showbiz royalty, Mr. Luis Manzano. Okay naman, very happy. Kakagaling lang namin ng States for a very quick vacation. So we got to spend time together. Love is when the other person's happiness is more important than your own. Talaga nga naman pag in love ka at inspired, everything falls into place. Busy man sa career, pagdating sa usapang puso, nag-iisa lang ang number one sa buhay niya. We'll let everything fall into place. We want it to be as natural, as organic as possible. Bukod sa acting at hosting, matunog ngayon ang papasukin na rin ni Luis ang mundo ng politika. Usap-usapan kasi ngayon natatakbo daw si Luis pag natapos na ang termino ng kanyang ina, ang kasalukuyang gobernador ng Batangas na si Governor Vilma Santos Recto. Honestly, hindi ko pa alam. May 2 o 3 game show akong baka lang hawakan. But hopefully, I get to make up my mind and decide if it's time to still continue with showbiz, hosting, or time to serve. Actor-host Luis Manzano transforms to a mentally challenged Albert Macapagal in the most awaited, equally hilarious blockbuster comedy sequel, Moron 5.2 The Transformation. Yes, ako si Albert Macapagal. Same thing, isang moron na may pamilya na, nakatutok na sa kanyang pamilya, and wala siya ibang gusto except for his son to be very, very proud of him. Na nagkataon na hindi nangyari. So he has to find a way na maging proud sa kanya si Makoy. Marco plays his son na nakasama na niya noon sa isang endorsement project, and Yang Concepcion as his wife na first time niyang makasama. Kung sa pamilya umiikot ang kwento ng 5 moron sa pelikula, kamusta naman kaya sa set na playground nila? Para kami magkakapamilya, every day wasn't a work day. It was a day to get that you hung out with your friends. Kaya kahit yung medyo puyat kami, inaabot kami ng medyo 4, 5 a.m., masaya pa rin, nagkakakulitan pa rin kami. Sa dami ng mga pelikulang pinagsamahan nila ni Direk Wen, di kaya sila Luis na ang isa sa mga naging pinakapaborito nito? For someone who has worked with so many stars, with some of the biggest stars, na para masabing isang paborito ka. Thank you, Momski. Pang-ilan na namin to ni Momski. In fact, ang unang-una kong acting na Kampanerang Kuba was under Direk Wen. And nakakasama ko rin siya dahil almost all of Vice's movies, may cameo ako. So kumbaga, iba yung relationship namin ni Direk Wen. Besides the relationship, iba yung tiwala namin ni Momski sa isa't isa. Si Luis ay napaka-intelihenteng tao. Kabaliktaran ng kanyang role dito bilang moron, di ba? Pero ginamit ko pa rin yung part ng kanyang katalinuhan bilang siyang pinakamatalinong bobo. It's very, very witty. At yan yung taong kung gusto mo ng kausap, yung may substance talaga, talk to him. Yung, lagi siyang merong magandang solusyon sa bawat problema. Meron siyang intelihenteng opinion sa mga bagay-bagay. So that's Luis. He started as a child star and then made it big in the international music scene. A few years ago, nagbalik siya sa bansa at naging active ulit sa local showbiz. He is one of the hosts of the country's top-rating noontime show, ang It's Showtime. The Philippines' pride, the very talented Billy Crawford. I am Isaac, isa akong asawa at tatay, and I am a moron. Aminado po ako dito sa pelikulan to. Billy Crawford bilang Isaac Estrada, kung saan Moron 5 and A Crying Lady noon, nagpasaya na sila ng bongga. Ano pa kaya kung samahan mo naman ngayon ng added ingredient na mahika? Yung special powers ko po ay I think I can fly. And I can, pretty much kala ko si Batman ako. Yun. 2012 nang unang nagsama-sama ang 5 moron characters na sina Albert, Aristotle, Mozart, Michelangelo at Isaac. Makalipas ang 2 taon, may transformation nga kaya naganap sa kanila bukod sa pagkakaroon nila ng kanya-kanyang pamilya. Sa tingin ko dito, we are matured
And we're still morons, pero hindi yung joke after joke after joke after joke after joke. Dito may puso, dito may matutunan ka. Hindi ito ang unang pagkakataon ng pagsabak ni Billy Crawford sa comedy genre. Kaya ganun na lang ang pasasalamat ng nakatrabaho niyang box office director na si Direk Wen Deramas. It's always been a pleasure to work with the Wen Deramas. Nakatrabaho ko na siya sa 2 pelikula, Moron and Momzilas, ngayon Moron 2. It's always been a pleasure. Parang naglalaro lang kami ni Direk. Si Billy ay napaka-warm na tao. Kung kailangan mo ng tao na sasaklolo sa'yo ng kahit 10 oras na ng gabi, siya yung klase ng tao na yan. Masarap na kaibigan din.